Tuwing Palm Sunday, ang mga palaspas iwinawagayway sa simbahan. Simbolo ng pagpasok ni Hesukristo sa Jerusalem. Pero alam niyo ba na ang dahong ginagamit sa paggawa ng palaspas ang siya ring dahon na ginagamit pambalot ng mga paborito nating kakanin? Sa kusina ni Nanay Susana, dito sa Miag-Aw sa Iloilo, agaw pansin ang mga lubid na ito. Hindi ito sampayan para sa mga pinapatuyong damit. Ang isasabit niya rito, mga hinangong kakanin. Gawa ito sa malagkit na bigas na hinaluan ng gata at iniluto sa nirolyo o hinabing dahon ng nyog. Maihahalin tulad ito sa suman, pero ang tawag dito ng mga Ilonggo, ibos. Si Nanay Susana, 15 taon ng manug-ibos o nagluluto ng ibos. Ang nanay ko nagbibinta dati ng ibos. Bata pa ako, tiniruan ako ng nanay ko magputos ng ibos kung paano. Ito nga niyog, press nga kata pa. Ito ang niyog namin sa bukid nga ginabutang sa ibos. Ang nagsisilbing lagayan ng ibos, nirol yung murang dahon ng nyog na kung tawagin nila, bulos. Angas babaw bila ka raw ang pinaka, manghod nga bulos. Ang ras tupad mo bila ka raw. Dan, ang mura. Tulog ko. Ed. Saan? Pangputos ang ibos, ang bulos, daon ng niyog ba? Kasi kung matanda, masisira siya. Iniinit natin ang daon ng niyog para lumambot. Dati hindi ako marunong kung magputos. Yung ginano ko ba? Yung pinag-aralan ko kung paano. Ugat ng niyog, panglak ng pamutos ng ibos. Lagi na ganun lang, tapos kinapaikot-ikot. Tuhog mo siya, tapos maklip. Masara, di magbengkag. Pakuluan natin ng kalahating oras. Ang ibos ko, ginahang ko para sa 3 kaadlaw hasta sa 4 days, hindi mapares. Ganito ang kulay, kakaiba. Kasi bagong pakuluan. Pre-colonial, pre-Spanish era pa yan. Ang pagbalot ng ibos, basically, hindi lang yan sa ganda. It's a preservation way also. Babalatan mo lang siya, mas magaan siya dadalhin for the farmers. Ang mga gawang ibos, inilalako ni Nanay Susana sa bayan. Kinakailangan pa niyang dumaan sa matarik na bahagi ng bundok. Ibos ka mo dyan! Kahit mabigat, ginaano ko na lang. Kaya ko, araw-araw may kinakuhaan ako ng allowance ng mga anak ko. Bibinta ko sa kang ibos sa isang araw 150 pieces. Kung minsan, mga 200 pieces. Ang ibos ni Nanay Susana na ibibenta niya 25 pesos kada 2 piraso. Ay, kamusta gali? Namit nga pag-imo ni Susan ka ibos. Lagkot. Namit i-partner sa kape. Ang gata, balance na sana sa sa templadang asin kag ang may gamay nga sugar. Ang buhay ni Nanay Susana, hindi raw sing tamis ng gawa niyang ibos. Ang kanya kasing mga magulang, pinaslang dahil daw sa agawan ng lupa. Sinunog sila tapos kinpatay. Tapos namatay ang ginikanan ko. Natutuhan naman mamumuhay ko. Marunong pala ako mag-ibos para ibibinta ko. May mga orders ako.
Daron sa mga Canada, sa mga Switzerland, Taiwan, 650. Okay na to Itong binta ko, ibili ko muna ng kapital ko na naman ng suman para bukas. Sa liblib na barangay naman ng Igbarabatuan, sa bayan ng Aninii sa Antique, hindi lang malagkit ang gamit ni Rosalie sa paggawa ng kanyang ibos. Hinahaluan niya ito ng isang klase ng bigas na kulay itim. Ang tawag nila rito, tapel. Isa sa mga gumagawa ng ibos tapel, si Rosalie, at made to order lang daw ito. Sa ngayon, maghahanap tayo ng tapol na malagkit kasi medyo malayo sa bahay namin eh. Minsan lang po ako magkaroon ng tapol rice kasi minsan lang din nagbibigay si supplier. Ang tapol rice, may gamot yan sa diabetes, kaya gusto nila na may tapol ang ibos. Itinuro ko sa bata ko, naitipigado kami mo. Mulang pinamana ko, wala na. Pareho ka ibos, kami nga magpamilya, deket-deket nga daw ga buruligay bala, kang mag-ubra. Iba naman daw ang paraan nila ng pagbabalot ng ibos dito sa Aninii. Ang haranig o yung tawag nila rito sa dahon ng nyog, kanilang itinitirintas. Tapos daw, buga lang randa mo ang panghimo amon labo gawa. Ang ibos na may tapol, 3.25. Kung plain, 3.20. Mas mahal ang ibos na may tapol kasi mahal kasi ang tapol na malagkit. Ang katubig para irahaon. Ready na. Ginagatong ko niyang paya kay kanugon man nga ihaboy. Mas masablab ang ang paya kasakahoy kung kung mara lang ang paya. Ilaga natin ka 3 ka oras para maluto gid ang ang malagkit. Ang ibos na may tapel. Perfect daw ipares sa ipinagmamalaking muscovado ng Antique. Mas malagkit siya kapag may tapol. Thank you. 4 na dekada na itong negosyo ni Elsa. Bakal kay boss nong? Mula pa taong 1985, kaya itinuturing na siyang institusyon sa pagluluto ng kakanin sa kanilang lugar. Tungkong mag-market day, ang ibos namon, gaubos, ginakulang pag ibaga saga pabla ko may ibos kunwara. Mix ng lahat. Ayan. Ang kwaon mo nga ubos kaniyog yung yellow, hindi green. Nga katulad na ginapaspas kung Semana Santa. Ito ang mga ibos ng kinuluan ko kahapon. Ibos, day. Ang ibos ng gimbal, paborito naman nilang ipares sa matamis na mangga. Medyo maalat-alat nga, masarap talaga siya. Ito naman talaga ang kombinasyon niya kasi ang mangga parang ulam na rin. Sang una, nag-supply kami sa mall. Proud man ako tapos nalipay man ako nga ang paggawa ko ng ibos. Dahil sa ibos, na itaguyod niya ang mahigit 100 niyang mga anak.
Nang maliliit pang mga anak ko, mahirap eh. Amuray, Diyos ako sa magkakanin. Ang kabataan ko, 13 kabilog, pero eskwela ko sila. Ang pagsasama ng mga taga-Panay mas lumalagkit at ang kanilang araw mas tumatamis dahil sa kanilang ibos. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.